Galing na naman tayong Taka. Sakto si Manong nagre-restock. Nakita ako may mga bago at wala pa ako. Medyo sought after na mga castings. Tulad nito. Oh, custom 1977 Dodge Ram. Bihira ako makita at first time ko makita ang ganda. Oh. Tapos bukod dito, nakakakuha na naman ako ng ibang items. Kuha ulit ako ng Datsun Bluebird Wagon 510. Napakaganda. And isang Civic na naman. Panalo. Tatlo yan. Kaya lang tatlo kami nandun sa pegs. So syempre, so as collectors din yung iba, no? Hindi natin kinuha lahat at binigyan natin yung iba. Binigay natin sa iba. So tig-isa kaming Civic. Kasi ito Ultra Hats na Porsche 1978 935, oh. First time ko makita nito. It almost looks like Zamac but it's not. Mahal daw to, $15 daw to pag binenta eh. Then oops. Itong Ultra Hats din na 1971 Datsun 510. Ayos, panalo. Okay, panalo na naman. Panalo rin ang bulsa. Lugi pala. Pagastos na naman. Thank you. Yes, happy na naman tayo. Alright. Sakto talaga. Ang punta natin doon, sakto talaga. Yes. Tsaka nakakilala ako ng new collector. So may nakuha akong Skyline na R33 na Godzilla, yung gray. Sabi ko meron na ako nun, marami na ako. So binigay ko na rin sa kanya. Tuwa naman siya. Record dyan sa Hot Wheels kasi wala naman akong nakitang interesting. Pero dito sa Monster Jam may napansin akong kakaiba, which is this chase car. It's the Grave Digger. So mapapansin nyo, transparent yung wheels niya, pati yung chassis is transparent. So yun, nalaglag yung isa. Then we are going to compare it with the mainline version. So this is the mainline version of this chase car. As you can see, there's a big difference with the body, yellow yung chassis niya, then yung wheels is really transparent, although yung wheels ng mainline is translucent somehow, and pink yung rims niya. So I'm thinking about getting this one because wala akong nakita rito. So we are going to think about it, get this first, then let's go to the majorettes. These are the newly stocked majorette, and merong graffiti na Series 11 limited edition ng majorette. Napakaganda, interesting. Then this Hot Wheels section, majority dito is fantasy, and wala naman akong nakita talaga na interesting, so hindi na tayo kumuha or naghunt pa dyan. And eto, I've decided maybe iwan ko na lang muna dito kasi hindi naman talaga ako collector ng monster trucks. So I'll just leave it here for the next collector, and I hope sana makakuha siya. Hello guys, welcome back to another video. So sa unang part ng video ko na ito, kita nyo tuwa ako kasi ang dami na naman tayong nakuha na magagandang Hot Wheels. Nung time na nag-hunt ako noon, ito yung mga bago, pero hindi ko na inabutan si Manong na nag-stock. So tamang-tama yung tempo natin pagbaba. Tsaka hindi na ako nakapag-video noon kasi iniisip ko baka may tumating pang iba at maunahan ako. So nakachamba naman tayo at nakuha natin. Tayo na una, I think. Maski na hapon na yun. So ito na yung mga nakuha natin. So isa-sign natin. Itong Datsun Bluebird Wagon. This is my second time getting this one. So napakaganda. So kinuha ko siya kasi I'm planning to open one, then just
put this on yung isa nasa ano lang, carded lang. So yan, nakakaasar lang kasi merong price tag. Laging ginagawa ni Manong yun, nilalagay niya yung price tag dito eh. So yan, this is the Datsun Bluebird Wagon 510. Lagyan muna natin dyan sa side. And the second one is this, the 99 Honda Civic Type R EK9. So this is my, I think, third time. So napakaganda guys din ng livery niya ng Falcon livery. So if makakita kayo nito sa wild, just grab it immediately. So this is the set. Nakumpleto ko na lahat yan, itong set na yan. So let's put this on the side too. Okay. So ito pa, itong Ultra Hats, nakachamba rin tayo. So may mga dumating din na dalawang hunter. Sabi nila ito daw ay $15 daw to pag binenta sa labas. So hindi naman ako seller pero collector lang ako. So ikikip ko lang to. Ang ganda. Mukha siyang Zama pero hindi siya Zama at parang painted silver siya at mabigat. Ganda. So nakachamba tayo dito guys. This is na 1978 Porsche 935-78. Wala angas, wala nga lang masyadong dito sa harap pero maganda pa rin siyang tingnan. Plastic ba yung wheels niya? I think it's plastic too. Yes, mukhang plastic. Tingnan natin dyan. Oops. Let's put this here. And the second one is this one, the Datsun 510. So this is the wagon and this is the sedan 1971, no? Ganda rin. JDM guys, JDM. Ito, may details sa harap. Kita yung headlights. Ganda. May lip. Color green. And may details din sa likod. So, hindi lang maganda yung card niya, pero okay na rin. So, I'll let this be inside the card. Okay. Plastic yung wheels. Alright. Ganda. So, lagay na muna natin dyan. Ay, by the way, ito pala yung buong set ng Ultra Hats. So, ang meron lang ako is tong Porsche. Then, yung 1971 Datsun 510 and the 1985 Honda City Turbo 2. Meron ako nakikita mga 1986 Ford Thunderbird Pro Stock and custom Volkswagen Beetle. Pero hindi ko sila kinukuha sa specs kasi hindi ko naman sila type. Ito wala pa akong nakikitang 1964 Dodge 330 and this Toyota 86 Sprinter Trueno. I think ito yung masyadong rare or baka madali lang kunin ng mga collectors and hunters din pag nasa pegs, no? Hindi ko na inaabutan yan eh sa taas yung mayor or kahit saan man. And finally, ito yung una kong nakita sa pegs talaga. Pag tingin kong ganun, wah, bago to ah. So yung shiny niya, kakinuha ko kagad. Then wala na ako nakitang iba. Ang ganda niya tingnan, no? So, para siyang gold pero copper, parang copper din. Walang detail sa harap. Wala rin sa likod. Sa baba, it's metal base. So, this is, by the way, this is the Custom 77 Dodge van. Doon nag-research ako, sabi nila sa internet, ito daw yung chase piece ng series na to, ng Hot Wheels Anniversary, 56th Anniversary set. So, nakachamba talaga tayo dito, guys, no?
Yung mga previous na punta ko doon, wala akong nakikitang ganito, but instead, ito yung mga nakuha ko. Pero, nakuha ko sa Kiddie Palace, not on Takashimaya, but in Waterway Point. So, nakita ko to. Itong Nissan Silvia S14 drift car. Wala siyang bumper. Naka-expose yung radiator niya. Wala ring details sa likod. Ganda. Then, this Toyota Supra. Napakaangas tingnan. So, this is the 2020 Toyota GR Supra. May details sa harap. Angas. Sa likod, wala naman. Ang ganda. Hindi ko balak kumpletuhin yung set. Okay lang sa akin tong tatlo ngayon kasi hindi ko naman gusto yung iba. Kahit na nakikita ko palagi itong 1987 Ford Sierra Cosworth and this tuned Volkswagen Golf Mark 1 and this tuned twin wheel. Hindi lang talaga siya appealing sa akin at hindi ko balak kumpletuhin yung set. So, panalo tayo ngayon kasi unang-una dito pa lang, no? Sa 1977 custom Dodge van. Rare daw yan. So, kinuha talaga natin yan. So, ayan. On the same week, dumating yung pre-order ko. Pero ano lang siya. Part of the Hot Wheels Premium set ng Car Culture. At ito yon yung Nissan Skyline GTR R32 na Pandem. Isa lang yung order ko kasi noong time na yon hindi pa ako nakapag-research masyado sa Hot Wheels or sa mga premium sets. And ito isa yung chase piece nito, isa siya sa pinakamagandang chase piece. Yung color black na version nito. So, nakuha ko to sa isang seller sa Facebook, sa group dito sa SG. And this piece is $15. So, $15 siya. Okay na rin. Hindi naman ganun kamahal. At ang ganda ng mga tampos niya. This is the Pandem. Opo. Hot Wheels. Some details at the front. Rocket Bunny Racing. The back. There. Yung Pandem nasa plate. Ganda guys. Mabigat siya at maganda. Pinag-iisipan ko kung tatanggalin to sa card. Pero wag na muna siguro. Let it be on this card first. So, sinuwerte tayo itong hunt na natin at nakakuha tayo niyan. Panalo. Okay. So guys, wala muna tayong bubuksan ngayon kasi lahat to bala kong stay as is na nasa card. Okay guys, this is just a very short one. Just sharing all the love for diecast with you, whether it's on Hot Wheels, Majorette, Mini GT, Kaido House, or whatsoever brand. Meron pa pala, sorry. Eto, nakuha ko rin on the same week. So, itong pangalawang Lamborghini Huracan Sterato na piece ko. Hindi ko pa natatanggal yung sa card yung isa. Pero ito baka tanggalin natin. Let's go. Let's take it out. Uy. Parang wala ng glue, oh. Let's take it out. Yung pagka-white niya is parang to? White lang. Kala ko pearl white. Headlights, then the Lamborghini logo. Meron
siyang gas-gas due to the the packaging sa plastic. No details at the back. Spinning. Walang details sa back pero nevertheless, it's still a good casting. Let's see. Spins well. Yep. Very good. And the last one that I got on the same week is this, the Porsche 911 GT3. Inabutan ko pa to sa gabi na kasi ako nakapunta ng Waterway Point at ito. Nakuha ko sila both there. Ang ganda. So at the front, there's the Porsche logo. The side, Porsche, Hot Wheels, R. Isaias pa yan. And at the back, nice, there's the Porsche 911 GT3. Okay, hindi ko siya bubuksan. It will remain right here. Alright, so guys, as I was saying earlier, so just, spread the love of the diecast. Kung anong brand pa yan, kung gusto mo yung car, particular car, just get it. Huwag ka magpadaloy sa hype. Alright? Thank you very much, guys. So, if you like what I'm doing, if you natuwa kayo sa sa video na to, please consider liking, comment, Alright, guys. So, thank you very much and see you on the next video. Bye-bye.